Hello po sa lahat ng avid listeners ng channel na to. Ako po si Lynette at nandito po ako para mag-share ng nakakakilabot na experience naming mag-asawa sa isang refrigerator na nabili namin sa isang surplus store. Nangyari po ito year 2012. Ilang buwan pa lang kaming nagsasama matapos ang civil wedding namin. Nakagastos din kami kahit civil lang yon at nangungupahan pa kami sa isang maliit na apartment. Kaya nag-decide kami na magtipid muna para makaipon uli. Naging praktikal kami sa lahat ng bagay. Pero dahil nga sa nagtitipid, yung mga gamit namin sa bahay yung mga kailangan lang talaga. Gusto lang kasi talaga ni Deo ng ref kaya napilitan kaming bumili. Pero maging yun ay tinipid din namin. Kaya yung surplus lang ang binili namin. Malapit lang naman kami sa sangandaan na bilihan ng mga surplus na appliances. Hindi ako marunong tumingin ng mga ganon pero nung makita ko yung kulay black na ref sa isang sulok ay hindi ko siya maalis-alisan ng tingin. Kaya pinatignan ko kay Deo. Okay naman daw kaya agad ko nang binayaran yun. Tuwang-tuwa pa ako dahil sa halagang 3,000 ay nagkaroon kami ng magandang ref. Pero kung gaano kami kasaya sa simpleng bagay na naipundar namin, ganun din yung kilabot na naranasan namin mula nang mapunta sa amin yung refrigerator na yon. Dahil excited sa bagong ref at nakamenos naman kami doon pinuno namin agad yun ng stocks gaya ng pangulam at mga inumin. Excited na rin akong gumawa ng mga dessert lalo na yung leche flan na paborito ko. Pero ilang araw pa lang ay may kakaiba na akong napansin sa ref na yon. Sa tuwing bubuksan ko siya ay may kakaibang tunog akong naririnig. Yun bang tunog na parang humihinga? Pinarinig ko iyon kay Deo pero wala naman daw siyang naririnig na kakaiba kundi yung normal lang na tunog. Biniro pa ako ni Deo na ignorante daw ako. Hindi naman kasi may ref din naman kami sa bahay ng parents ko. Sadyang may kakaiba lang talaga sa tunog na yun. Pero ipinagkibit balikat ko na lang. Sunod kong napansin ay ang mabilis na pagkaubos ng mga pagkain sa ref. Una kong inakala ay napapalakas ang kain ni Deo. Kaya yung mga leftover na ulam na dapat ay uulamin pa kinabukasan ay kinakain na niya. Hinayaan ko lang naman. Pero nung pati yung mga hilaw na karne sa freezer ay nababawasan, doon ko na siya tinanong. Kasi ay ako lang naman ang nagluluto noon kaya alam ko kung ano yung mga naiiwan ko sa ref. Pero hindi nga raw niya iyon ginagalaw. Kaya nagtataka talaga ako. Minsan nagising ako ng hating gabi. Bumangon ako para mag-CR pero paglabas ko pa lang ng kwarto ay napansin ko nang may liwanag sa kusina. Pagpunta ko doon ay nagulat ako dahil bukas na bukas ang pinto ng ref at umuusok pa ito sa sobrang lamig. Nainis ako kay Deo na pinagbintangan ko agad na nakaiwang bukas sa ref. Lalaki ka ako yung bill namin ng kuryente niyan. Paglapit ko doon para isara ang pinto ay lalo itong nagbuga ng malamig na usok. Kasabay yung malakas na tunog na parang may humihinga talaga sa loob. Bigla akong napahinto sa paghakbang at nanlaki ang ulo ko. Iyong tulak ko na iyon sa pinto ng ref pasara ay bigla akong napakaripas ng takbo pabalik sa kwarto. Ginising ko si Deo at sinabi ko yun. Tinanong ko rin kung naiwan ba niyang bukas ang pinto ng ref. Hindi daw dahil nauna pa siyang matulog sa akin at hindi na siya bumangon. Sa sinabi niya ay lalo akong kinilabutan. Imposibleng bumukas ng kusa iyon dahil madikit naman siya at dalawang pinto pa talaga yung nakabukas. Halos magdamag akong hindi nakatulog kakaisip sa ref na yon. Nang sumunod na gabi, malakas ang ulan dahil may bagyo.
Pumutok pa ang transformer sa poste kaya nawalan ng kuryente. Chinek ni Deo ang mga plug at binunot din ang ref. Nagsindi lang kami ng maliit na lampshade at natulog na. Madaling araw na nun nang maalimpungatan ako. Nakaramdam ako ng sobrang lamig kaya nagkumot ako. Pero napadilat din ako. Wala kaming bentilador dahil walang kuryente at sarado ang bintana kaya walang hanging papasok. Pero kakaiba yung sobrang lamig. Bumangon ako at nagulat ako nang makita kong may liwanag at usok na pumapasok sa kwarto mula sa siwang ng pinto. Tumayo ako at chinek ko kung may kuryente na pero wala pa rin. Kinakabahang ginising ko si Deo at pumunta kami sa kusina. Pareho kaming nabigla nang makita naming bukas na naman ang pinto ng ref at halos pumuno na sa kusina ang malamig at makapal na usok na binubuga nito. Pero ang mas nakakagimbal doon ay ang nakabunot ang plug nito. Napakapit ako kay Deo na nataranta din at hindi alam ang gagawin. Sa takot ay napatakbo kami sa labas kahit umuulan. Kinabukasan ay nagpasya kaming wasakin yung ref na ipinagtaka at ipinanghihinayang ng mga kapitbahay. Pero hindi kami nanghihinayang dahil kumbinsido kami na may sa demonyo yung segunda manong refrigerator na nabili namin. Ako po si Rita ng Malabon. College days, nang mahilig akong tumambay sa mga thrift store o tindahan ng mga segunda manong items. Natuto akong maging practical noon kasi ang mahal ng tuition ko. Plus nagdo-dorm pa ako. Kasi nung time na yon, nasa poder pa ako nila mama sa Pangasinan. At sa FEU ako nag-aaral. Kaya kinailangan kong mag-rent ng bed space. Ang daming expenses. Pero syempre, may mga bagay na kailangan mo rin para sa sarili mo. Sa mahal ba naman ang bilihin, baka doon pa lang, ubos na allowance ko. Kaya kailangan ng diskarte. Kaya nga naengganyo ako mag-try ng mga second hand at natuwa ako kasi may mga items doon na goods talaga. Pero ang mura lang. Depende lang sa tiyaga mong maghanap. Kaya mula noon, kada may extra budget ako o kailangan bilhin, gaya ng pag may event sa school, ukay talaga ang diretsyo ko. One time nagsimba ako sa Quiapo. After nun, naisipan kong magtingin-tingin ng mga paninda sa paligid. Lakad-lakad ako hanggang sa may makita akong isang ukayan na on sale daw. Okay na nga, sale pa. Kaya syempre, papasukin ko yun. Pero wala akong nagustuhan, kaya lalabas na sana ako nun. Nang mapalingon ako sa gawin ng mga kurtina at beddings. Naalala ko na titingin nga pala ako ng comforter kasi ang lakas ng aircon namin sa dorm, tapos ako pa yung nakatapat doon. So bumalik ako at nagtingin-tingin. Sa dami ng mga binuklat ko doon, wala akong nagustuhan. Hanggang sa nakita ko yung nag-iisang napasama sa ibang items. Yun pa yung nagustuhan ko. Simpleng black na may red butterfly designs, makapal at halos bago pa. For only 100 pesos. Excited akong nilabahan agad yun pag uwi ko sa dorm. Kaso wala kaming dryer nun, kaya inabot ng 3 days bago ko napatuyo at nagamit. Nung gabing yun, biniro pa ako ni Este na kasama ko sa room na hindi na ako nakabuloktot matutulog kasi makapal na ang kumot ko. Nakatulog na agad ako nun after kong mag-review. Pero bandang madaling araw ata nun, naalimpungatan ako. May naramdaman kasi akong hangin sa tenga ko. Inisip ko na yung buga ng aircon yun na nasa ulunan ko. Nakalabas kasi yung tenga ko nun, kaya medyo tinaas ko yung window at nagtalukbong. Pero andun pa rin yung hangin na dumadampi sa tenga ko. Medyo mainit
na tila galing sa hininga ng isang tao. Biglang dilat ako, sabay alis ng talukbong. Wala naman akong katabi. Pagtingin ko kay Iste na nasa kabilang bed, ay nakatalikod ito. Nakatulog din naman ako at nawala na sa isip ko yon kinabukasan. Naulit pa yon ng mga sumunod na gabi. Pero hindi pa naman ako nakakaramdam ng takot nun kasi hindi naman talaga ako matatakutin. Ang inisip ko nun ay baka guni-guni ko lang. Pero iba na nung mga sumunod pang gabi. Nagsabi si Este nun na malilate daw siya ng uwi. Late din ako nahiga dahil ang dami kong ginawa. Sobrang antok ko na nun kaya nakatulog agad ako. Hindi ko na alam kung anong oras yon nang maalimpungatan na naman ako dahil sa naramdaman kong bigat sa bandang tagiliran ko. Dahil antok na ako inakala kong nangangawit lang ako kaya ginalaw-galaw ko lang yung katawan ko at nag-iba ng pwesto. Pero bigla akong napadilat nang ma-realize ko na hindi ngawit yun kundi parang may nakayakap sa akin mula sa likod. Bigla akong napabalikwas, sabay alis ng kumot. Nanlalaki yung ulo ko at nagtatayuan yung balahibo ko nun. Iniisip ko kung ano yung naramdaman ko na yon. Noon pumasok si Estena, kadarating lang, pero nakainom siya, kaya hindi ko na siya nakausap ng matino. Kinabukasan ko na nasabi sa kanya yung mga na-experience ko na yon. Sabi niya na parang nagsimula lang daw yata yung mga nararanasan kong yun mula nang nabili ko yung comforter. Naiisip ko rin naman yun pero hindi pa ako ganun kakumbinsido. Hanggang isang gabi, weekend nun, ako lang mag-isa sa room dahil umuwi ng province si Este. Ngarag ako sa dami ng activities na kailangan kong tapusin kaya nagprepare ako sa magdamagang puyat. Pero hindi ko talaga kinaya. Pasado 2:00 nang bumigay yung mata ko. Pero tandang-tanda ko nun na basta na lang akong bumulagta sa kama at hindi na nagkumot. Kaya nagtaka ako nung maalimpungatan ako ay nakatalukbong na ako at para akong may kasukob sa ilalim ng kumot. Ramdam ko yung hangin na bumubuga sa mukha ko. May mabahong amoy yun na nakakasulasok kaya napadilat na ako. Biglang nanlaki yung mga mata ko nang bumungad sa akin ang naagnas na mukha ng isang lalaki. Sumigaw ako pero walang lumabas na tinig sa akin. Naramdaman ko na lang yung paninigas ng pangako at buong katawan. Takot na takot ako nun at hindi na ako makahinga kaya pumikit ako ng mariin at nagdasal. Pagdilat ko ay wala na yung naagnas na lalaki. Biglang bangon ako at mabilis kong binalumbon yung comforter na yun at inilabas ng kwarto saka itinapon sa truck ng basura nung mag-umaga. Hindi ko na kayang gamitin ang comforter na yun na mura nga pero may kasukob ka namang naagnas. Magandang araw po. Ako po si Nelly, na taga Navotas. Nasa 50 na po ang edad ko at isang matandang dalaga. Alam ko po na sa panahon ngayon na napakamahal na ng mga bilihin, marami sa atin ang nagpapaka-practical na lang at mas pinipili ng bumili ng mga segunda mano. Mapadamit man yan o kahit na anong bagay. Pero ako, hindi talaga nahilig sa mga segunda mano. Para kasi sa akin mas okay pa rin yung mga brand new na alam mong ikaw ang unang magsusuot o gagamit. Kahit pa mumurahin lang yan. Ganoon yung pagka-practical ko. Okay lang sa akin kahit hindi branded o imitation lang, basta bago. Opinyon ko lang naman po yun. Yun nga lang, hindi ko akalain na isang araw
kakainin ko rin yung sinabi ko na hindi ako bibili ng isang bagay na pinaglumaan na. Isang araw kasi, habang naglalakad ako sa kahabaan ng avenida, ay may narinig akong lumang kanta na nagpatigil sa akin. Kanta yun ng lumang singer na si Jim Reeves, yung Roses Are Red. Marami na ngang paraan ngayon para mapakinggan yung mga lumang awitin. Pero bukod sa wala na kaming radyo, hindi pa ako mahilig noon sa social media. Kaya noon ko lang uli talaga nadinig iyon. Parang kinurot ang puso ko kasi naalala ko yung ate ko na namayapa na. Paborito at lagi niyang pinapatugtog yun sa cassette player namin noong araw. Sa kasamaang palad matagal nang nasira yon, pati na yung tape at hindi ko na nga mahanap. Hinahanap ko at nakita kong nasa isang tila antique shop pala galing yung tugtog na yun. At tama ako na nasa cassette tape player iyon galing. Iba kasi talaga ang tunog ng mga original at nagulat ako na mayroon pa palang ganon at gumagana pa. Isang matandang lalaking nakaupo sa siliyang tumba-tumba ang tanging nandoon sa store. Kaya tinanong ko kung binibenta ba yung cassette. Sumenyas lang siya ng 300 at nagulat ako dahil ang mura lang niya. Nang masiguro ko na tama ang presyong sinabi niya, ay binayaran ko na agad. Lalo akong natuwa dahil isinama pa niya pati yung cassette tape na may kanta ni Jim Reeves. Pag uwi ko sa bahay, ay pinagmalaki ko sa isa ko pang kapatid na si Ate Rose yung nabili ko. At naluha din siya nung patugtugin ko na yon. Naalala din niya si Ate Minda. Ganun po kasi kaming magkakapatid, mga emosyonal. Halos buong maghapon naming pinatugtog yun kaya maghapon din kaming malungkot. Iniwan ko na lang yung kaset sa ibaba nung gabi at umakyat na ako para matulog. Pero bandang hating gabi nang magising ako, naririnig ko na kumakanta uli si Jim Reeves. Malungkot ako na pangiti. Hindi siguro ka ako makamove on si Ate Rose sa pagkakabili ko ng kaset kaya sinasamantala niya. Namiss niya ring magpatugtog doon. Kinabukasan ay biniro ko siya na masyado siyang naaliw sa kaset. Kaya kahit hating gabi na ay nagpapatugtog pa siya. Nagulat siya at nagulat din ako nang sabihin niyang hindi siya ang nagpapatugtog dahil hindi siya marunong magbukas noon. Pero nadidinig nga daw niya at ang akala naman niya ay ako yung nagpapatugtog uli. Natigilan ako. Naalala ko na hindi nga pala siya nagbubukas noon at ng kahit na anong gadget. Pero sino naman ang magbubukas at magpapatugtog noon? Dalawa lang kaming mahilig sa mga lumang awitin. Imposible namang mga pamangkin at apo. Halos madaling araw na yon at syempre hindi nila magugustuhan yung tugtog. Sabi ni Ate Rose na likas na may kaduwagan ay baka raw patay na yung may-ari nung kaset at nagmumulto. Mahilig kasi talaga siyang gumawa ng mga ganoong kwento. Kaya sabi ko, umiral na naman ang pagkamaimbento niya. Pero palaisipan talaga sa akin kung sino ang nagpatugtog nun. Kasi dinig na dinig talaga namin. Kaya ang ginawa ko bago ako umakyat ay inalis ko yung cassette tape sa loob ng player. Pero ipinatong ko lang sa tabi. Nung nakahiga na ako ay hindi ako mapakali. Maya't maya ako bumabangon para silipin yung player sa ibaba kung tutugtog ba. Pero wala naman. Naisip ko na para akong tanga. Tinatakot ko lang yung sarili ko. Kaya natulog na ako. Pero nagising na naman ako ng hating gabi na tumutunog na naman yung kaset. Kaya kinilabutan ako. Mukhang tama nga si Ate Rose. Kaya kinabukasan, nalulungkot man, tinapon ko na lang yung kaset. Mahirap na. Baka kako, pamahayan pa kami ng multo. Pero kinagabihan, nangilabot ako nang madinig kong tumutunog na naman yung kaset. Pagsilip ko ay nandoon nga
at nakapatong uli iyon sa lamesa. Pero napalitan yung kanta ni Jim Reeves ng nakakakilabot na tunog na parang isang punibre. Nanginginig pero lakas loob akong bumaba at kumuha ng martilyo. Sabay pukpok doon sa cassette player hanggang sa magkasira-sira iyon. Nakita ko si Ate Rose sa isang sulok, namumutla at nakatakip sa tenga. Sinasabi na nga daw ba niya na may multo sa cassette player na yun? At sinasabi ko na nga ba rin, kaya ayaw ko ng mga segunda mano eh. Sigurado ako na kung anumang elemento meron sa cassette na yun ay ginamit lang ang lumang kanta at pangungulila ko kay Ate Minda para makuha ko siya. Magandang araw po. Ako po si Nadia ng Santa Mesa. Praktikal na misis at certified ukayera. Yung isishare ko pong karanasan ko ay tungkol dun sa mga kababalaghang ginawa ng mga mini Santa figure ko. Nabili ko po iyon sa isang thrift store na nakita ko sa Divisoria. Mahilig po talaga ako sa ukay. Feeling wise ako nun kapag na-achieve ko yung mga gusto ko nang hindi ako gumagastos ng malaki. Kahit paano kaya naman i-provide ng mister ko yung mga pangangailangan naming mag-ina. Pero iba pa rin kung praktikal at madiskarte ka. Hindi nga lang mga damit ang ukay sa akin. Halos lahat ng gamit namin sa bahay, lalo na mga pan-display puro mga segunda mano. Mahilig din kasi akong mag-DIY. Kaya kong ayusin at pagandahin ang mga bagay na patapon na. Kaya nito lang nakaraang Pasko, naisipan kong maglagay ng mini Santa Village sa sala namin bilang Christmas decor. Syempre expected mo nang mahal ang mga ganyan, lalo na sa mall. Kaya doon tayo sa mga mura. Kaya go ako sa Divisoria. Kaso medyo pricey pa rin. Matyaga talaga ako maglakad-lakad. Kakahanap ko, may nakita akong isang shop na puro gamit at pan-display sa bahay ang binebenta. Natuwa ako kasi ang daming iba't ibang Santa figure. Ang mura lang niya kasi nga mga second hand na. Kaya yung iba kung hindi fade na yung kulay, may mga crack na. Tinaga ko lang talagang pilian. Ilang araw din bago ko nakumpleto lahat. Tapos nun, sinimulan ko nang gawin yung mini Santa Village namin. Iba-iba sana yung ginagawa ng mga Santa. May sumasayaw, gumagapang, umaakyat sa ladder, nagtatumbling. Kaya lang, ang gumagana lang doon yung train. The rest, puro standing figure na lang. Kasi kahit lagyan ng battery, sira na talaga. Pero okay lang kasi natuwa naman yung mag-ama ko. Lalo na yung anak kong 3 years old. Mas matutuwa nga lang siguro siya kung gumagalaw lahat yung mga Santa. Kinabukasan, maaga akong gumising para magluto ng almusal. Pagdaan ko sa sala, may naapakan ako. Pagdampot ko, nakita kong yun yung isa sa mga Santa. Nagtaka ako kung paano napunta yun sa sahig. Pero mas nagtaka ako nang makita kong gulo-gulo yung ayos ng mga Santa doon. Naiba lahat ng pwesto nila. Sila lang naman, yung mga mini tree at iba pang display ay same pa rin ang ayos. Sabi ng asawa ko, baka raw nagulo ng anak ko at di ko lang napansin. Pero kinabukasan, pagdating naming mag-anak galing sa mall, nagulat kami kasi nagkarambulan na naman ang ayos ng mga Santa na parang gumalaw silang lahat. Napaisip din ang asawa ko kasi bago kami lumabas ng bahay, pinanlalaro pa niya yun sa anak ko. Wala naman kaming alagang aso o pusa, nagugulo nun. At sa katanging yung mga Santa lang ang nagugulo at naiiba ng ayos. Nung time na yun, naisip ko na parang may kakatuwang nangyayari sa mga mini Santa ko. Tapos isang gabi,
naghuhugas ako ng mga pinggan na pinagkainan namin. Umalis ang asawa ko noon at nakipaglamay sa kasamahan niya. Kaya dalawa lang kami ng anak ko sa bahay. Habang naghuhugas ako sa kusina, naririnig ko yung anak ko na nagsasalitang mag-isa. Wala naman akong naiisip noon kasi normal naman sa batang maliit yun na nagsasalita mag-isa pag naglalaro. Maya-maya ay tumatawa na siya. Yung tipo ng tawa na parang may kinatutuwaan ng gusto. Napapangiti din tuloy ako kasi ang sarap pakinggan ng tawa niya. Pero maya-maya natigilan ako kasi bukod sa tawa niya ay may iba pa akong naririnig na tumatawa. Yung tawa na parang matanda pero parang sa malayo nang gagaling. Pinatay ko ang gripo at pinakinggan mabuti at luminaw sa pandinig ko na kagaya yun ng tawa ni Santa Claus. Bigla akong napasilip sa sala at nanlaki yung mata ko nang makita ko ang anak ko na nakaharap sa Santa Village at tuwang-tuwa sa mga mini Santa na gumagalaw lahat. Napatakbo ako palapit sa kanya pero laking gulat ko nang paglapit ko ay wala namang gumagalaw sa kanila. Hindi ko alam kung namalikmata lang ba ako pero sabi ng anak ko ay sumasayaw daw yung Santa. Chinek ko sila isa-isa at sinubukan uling lagyan ng battery pero walang gumana dahil mga sira na nga talaga sila. Kaya imposibleng gumalaw. Pero nakita ko nga at ng anak ko na gumagalaw sila lahat. Matapos kong patulugin ang anak ko ay nahiga na rin ako. Pero hindi ako makatulog. Wala pa kasi ang asawa ko at nakakaramdam ako ng takot. Maya-maya napabangon ako nang makarinig ako ng tunog mula sa sala at nang silipin ko ay nanghilakbot ako nang makita kong gumagalaw lahat yung mga Santa sa kung ano yung function nila at may mga sounds pa ng tawa. Nanayo yung balahibo ko sa takot. Siyang dating ng asawa ko pero bigla uli silang tumigil. Sinabi ko sa asawa ko ang nangyari at naniniwala siya na may kung anong elemento raw na nakasanib sa mga figurine na iyon. Kaya inilagay niya lahat sa sako at dinurog-durog. Sana po ay isa ang kwento ko sa mapili niyong i-feature dito sa horror channel niyo. Ako nga po pala si Laida, isa sa masugid niyong tagapakinig. Masipag akong sumusubaybay sa mga kwentong kababalaghan na ibinabahagi rito. Pero ngayon lang po ako susubok na magpadala ng sarili kong karanasan. Tungkol po kasi ito sa mga makapanindig balahibong naranasan ko. Magmula nang makabili ako ng kurtina sa isang ukayan. May 3 taon na rin ang nakakaraan mula nang mangyari yun. Nagtatrabaho po ako sa isang pabrika ng sardinas bilang supervisor. Naghanap ako ng mauupahan malapit sa pinapasukan ko at nakakita naman ako ng maliit na kwarto. Hindi kaaya-aya yung itsura ng kwarto kaya kailangan kong pagandahin para naman hindi masakit sa mata. Nilagyan ko ng wallpaper ang dingding at yung bintanang jealousy naman ay nilagyan ko ng simpleng kurtinang puti na may design na mapusyaw na pulang bulaklak. Nabili ko yon sa isang ukay nang mamili ako ng ilang gamit. Kahit paano naman ay umaliwalas yung kwarto. Siguro ay nasa pangatlong gabi na mula nang maikabit ko yung kurtina na yun nang magsimula akong makaramdam ng mga kakatuwang pangyayari. Madalas akong magising ng alanganing oras na nakakaramdam ng kakaibang lamig. Tapos yung kurtina ay parang inililipad ng malakas na hangin. Kahit na mahina lang naman ang electric fan ko na hindi direktang nakaharap sa kanya at sarado ang bintana.
Hindi ko naman masyadong binigyan ng pansin yun. Pero iba ng mga sumunod na gabi kasi ay hindi na ako halos makatulog. Kapag pumipikit ako ay may nakikita ako sa balintataw ko na kung ano-anong mga nakakatakot na eksena. Hindi ko alam kung ako lang ba yung nakakaranas ng ganun. Yun bang pag nag-aagaw tulog ka, parang nananaginip ka na. Pero alam mo, nagising ka pa. Yung mga eksena doon may pinapatay daw na babae. Pero yung mga tao doon ay hindi ko kilala. Ang nakapagtataka lang, gabi-gabi ay iyon din ang nakikita ko sa balintataw ko. Parang replay na paulit-ulit, kaya hindi ako nakakatulog at nanlalalim ang mata. Dahil laging walang tulog ay madalas akong lutang at naaapektuhan na ang trabaho ko. Sabi ng kawork ko hindi maganda ang vibes ng bahay na yun, kaya nag-decide akong humanap ng ibang mauupahan. Pero kagaya nung una kong natirhan, parang malakas din ang negative energy ng bahay na yun. Parang may espiritong ligaw din doon na lumiligalig sa akin tuwing gabi. Hindi ko alam kung kumapit ba sa akin o sadyang meron din doon. Mas malala nga lang dahil yung mga boses sa eksenang nasa balintataw ko parang lumalabas. Yun bang parang live ko siyang nadidinig. Gaya nung pag-iyak ng babae. Pag bigla akong nagmulat ng mata ay naiiwan pa sa pandinig ko yung nakakakilabot na pag-iyak niya. Yun bang parang kasalukuyan ko siyang nadidinig at nasa malapit lang sa akin. Apektado na ako pero hindi ko alam kung anong nangyayari. Hanggang sa inoffer sa akin ng isang kasamahan ko yung bakanting kwarto na CB o dugtong sa bahay nila. Doon daw, sigurado siya na walang kahit na anong entity doon dahil bagong gawa lang yun. Tinirahan iyon ng kapatid niya, kaya lang lumabas agad ang visa at nag-abroad kaya nabakante agad yung kwarto. Kaya sa daw matenga, pauupahan na lang daw niya sa akin. Tama nga yung sinabi niya na maganda yung vibes nung kwarto dahil naging maayos ang mga unang linggo ko doon. Payapa akong nakakatulog dahil wala na yung mga eksenang patayan ng mga taong hindi ko kilala. Pero isang araw, naisipan kong palitan yung kurtinang dati nang nakakabit doon. May katagalan na kasi yun at medyo makutim at maalikabok na. Kaya pinalit ko yung kurtina kong puti na nabili ko sa ukay. At nung gabing yun, balisa na naman ako. Bumalik yung mga eksena sa balintataw ko sa tuwing pipikit ako. Kaya ginawa ko ang lahat para hindi ako mapapikit. Pero tinalo ako ng antok. Sa pagkakataong iyon, yung eksena ay doon mismo sa kwartong yun kung saan ako umuupa. At yung babae ay pumakabila sa likod ng kurtina kong puti. Nilapitan siya ng lalaki at pinagsasaksak. Sa eksena ay bigla raw akong napasigaw habang pinapanood ko ang nangyayari. Takot na takot ako at gusto ko nang dumilat pero hindi ko magawa. Alam kong gising ako dahil nadidinig ko yung boses ko. Isang mariing sikad at bigla na lang akong napamulat. Napatingin agad ako sa kurtina at nang hilakbot ako nang may makita akong figura ng babae sa likod nito. At yung kurtinang puti ay puno ng mantsa ng dugo. Nanginig ako sa takot pero nilabanan ko yun. Pumikit ako uli at nagdasal. Pagmulat ko ay wala na yung babae. Kinabukasan, sinuri ko yung kurtina at doon ko napansin na hindi na pulang bulaklak yung nakadesign doon, kundi mga mantsa ng dugo. Kaya kinilabutan ako. Sigurado ako na yung kurtinang iyon ang dahilan ng mga nakakakilabot na eksena sa balintataw ko. Kung ano yung istorya sa likod ng mga mantsa na iyon ay hindi ko alam at hindi ko na binalak pang alamin, kaya sinunog ko yung kurtina.
mahirap kumita ng pera at sobrang hirap ng buhay. Kaya yung mga gamit ko dati nabibili ko sa bagsak presyong bilihan. Isa na roon ang cellphone ko. Ako nga pala si Jane. College student po ako noon kaya sobrang magtipid. Bumili po ako ng cellphone sa Divisoria sa isang matandang nakaitim. Nasa sulok lang po siya ng daanan at mag-isang nagtitinda. Masasabi kong sobrang tanda na ni nanay dahil mabagal at hirap na siyang gumalaw. Binentahan niya ako ng cellphone na depindot sa halagang 500 pesos lang. Nung una ay naawa pa ako kay Lola dahil sobrang mura at baka lugi siya. Pero second hand naman daw yung cellphone kaya ayos lang. Nagpasalamat na lang ako at umalis. Pagka-uwi ko sa bahay ay doon ko tinignan yung cellphone. Maayos naman ang lahat. May isang kakaiba lang sa message inbox. Nakalimutan siguro burahin. May nag-message kasi roon at ang sabi ay tulong. Medyo weird pero di ko nalang pinansin at dinalit message ko na lang. Sa unang linggo sa paggamit ng cellphone ay ayos naman. Pero sa mga sumunod na araw ay kakaiba na ang mga nangyari. Naliligo ako nang may marinig akong tumatawag sa cellphone ko. Dali-dali akong nagsaplot ng tuwalya para sagutin yung tumatawag sa cellphone. Pagtingin ko ay from unknown. Sinagot ko na lang. Ilang beses akong nagtanong kung sino ba yung tumawag sa akin. Pero wala namang sumagot. Nagulat naman ako nang mamatay ang ilaw sa CR. Parang may naaninag pa nga akong nakatayo sa loob nun. Lumapit ako at agad na sinara ang pinto nito. Pagkabihis ko ay kinuha ko ulit yung cellphone. Doon ko lang napagtanto na iisa lang ang nag-message at tumawag sa akin. Nag-reply ako para itanong kung sino siya. Maya-maya lang ay tumunog ang cellphone ko at sumagot yung unknown number. Pero yung sagot niya, ganoon pa rin. Tulong. Nagtanong naman ako kung anong klaseng tulong ba yung kailangan niya. Tapos sinabi ko rin na bago na ang nagmamay-ari ng cellphone, kaya baka mali lang siya nang gustong i-message. Kinagabihan, nagising ako sa tunog ng cellphone ko. May tumatawag na naman. Medyo inis ko nang sinagot yung cellphone. Napataas pa ang noo ko nang tinanong ko ulit kung sino ba siyang tawag ng tawag. Pero napatigil ako sa narinig ko. Dahan-dahan, pabulong at putol-putol na tulong ang sagot na narinig ko. Sa takot ay pinatay ko na ang cellphone. Kinabukasan, puro spam ng calls yung unknown number. Kaya blinak ko. Kaso sa kalagitnaan ng gabi, nagulat ako nang tumunog na naman ang cellphone ko at nakatawag yung black number na yun. Tinitigan ko lang dahil ayoko nang sagutin. Maya-maya lang ay tumigil din yun sa pag-ring. Pero bigla namang nag-vibrate at sunod-sunod ang notification na may nag-message sa akin. Takot kong kinuha ang cellphone at pagtingin ko rito ay puro message galing sa unknown number. Sa pagkakataong iyon, iba na yung sinasabi nung nagme-message sa akin. Galit na siya. Sabi niya ay bakit hindi ko raw siya tinulungan. Puro ganon. Habang patuloy siya sa pagsisend ng message, biglang nagpatay sindi yung ilaw sa kwarto ko na siyang ikinatakot ko. Lalo na nang bumukas dahan-dahan yung pinto. Takot ko pang natanong kung may tao ba roon, pero walang sagot. Inisip ko na lang na baka hangin lang at nagkataon lang ang lahat. Nang bigla akong may naaaninag na dumaan sa pinto. Doon ako natakot ng sobra at nagtalokbong ng kumot. Naiiyak na ako noon sa takot. Tapos narinig ko na lang na may yabag ng paa na papalapit sa akin. Doon ako lalong napaiyak at nagdasal. Maya-maya ay tumigil ang lahat.
Ang tunog ng cellophane, ang yabag ng paa, at ang pagpatay-sindi ng ilaw. Dahan-dahan kong inalis ang pagkatalokbong ko sa kumot. Pagtingin ko sa cellphone ay biglang nawala ang messages at missed calls galing doon sa unknown number. Halos hindi ako nakatulog sa nangyari. Kinabukasan ay napagdesisyonan ko nang itapon na ang cellphone. Hindi ko man ginusto pero takot na akong mangyari pa ulit iyon, lalo na kung ibebenta ko sa iba. Baka sa kanila naman mangyari. Ako si Angela. Bago pa lang ako noon sa trabaho ko sa isang maliit na tindahan ng mga segunda mano. Ang tagal ko rin kasing naghahanap ng part-time na trabaho. Kaya naman, nung nagkaroon ako ng pagkakataon na makapasok dito, kinuha ko yun kaagad. Ang lugar ay maliit lang. Isang lumang tindahan na medyo madilim at puno ng mga kung ano-anong gamit na dating pag-aari ng iba. Mga lumang kasangkapan, mga lumang damit, mga basag na kagamitan at syempre mga laruan. Medyo creepy din naman ang vibe ng lugar. Siguro kasi luma na ang tindahan at ang dami ring gamit na parang hindi na dapat ginagamit pa. Pero okay lang naman sa akin. Kailangan ko ng pera at ayoko namang magdalawang isip pa. Mula noong unang araw ko, hindi ko maiwasang mapansin ng isang bagay sa loob ng tindahan. Isa lang naman iyong lumang manika na nakatayo sa sulok ng tindahan. Parang batang mistiza ang itsura niya. Putlang-putla. May lumang na dress na kulay puti na may mga bulok na laces. Nakatingin iyon palagi sa direksyon ng dingding na parang may iniintindi. Hindi ko alam pero ang weird lang niya. Para siyang may sariling mundo. Ewan pero parang may nararamdaman akong kakaiba mula sa manika na yon. At kada shift, hindi ko maiwasang lingun-lingunin yung manika. Parang may magnet siya sa mga mata ko. At kahit na gusto kong umiwas, lagi akong napapatingin. Minsan, nung nag-aayos ako ng mga gamit sa mga estante, naiiwan akong mag-isa sa loob ng tindahan. Madilim ang mga sulok kaya parang mas lumalabas ang kakaibang pakiramdam. Nakakatakot na nararamdaman ko tuwing mag-isa ako. Bawat oras na lumilipas, parang may kakaibang nangyayari sa itsura niya. Parang nawawala yung ngiti niya sa mukha. Tapos pagtingin ko, nakangiti naman. Ang hirap i-explain. Parang palaging may bagong ekspresyon ang mukha niya. Kahit na alam ko naman na manika lang yon. May mga beses din na kapag inaabot ko ang mga luma-luma pang gamit, para akong may naririnig na mga tunog. Parang ang hina pero naririnig ko talaga. Parang ungol o kaya pagkaskas ng gamit. Parang nararamdaman kong may umaaligid-aligid sa loob ng tindahan na parang may kasama akong ibang tao kahit na wala naman. Hindi ko man gusto mag-isip ng masama pero napipilitan ako dahil sa mga napapansin ko. Pero nilakasan ko ang loob ko, lalo na at kakapasok ko lang dito. Isang beses, naglinis ako sa likod ng tindahan. Medyo madilim kasi ang likod. Masyadong maraming mga kahon at mga lumang kagamitan. Doon ko napansin na may kaunting bagay sa tabi ng manika. Para akong kinakabahan nung una, pero napansin ko na parang may lumang papel na nakatago sa likod niya. Takot man akong lumapit sa manika pero pinilit kong abutin yung papel. Ang papel ay medyo luma na at may kung anong sulat na mababasa. Parang diary entry o kung anong klaseng note. Malabo na ang ilang bahagi pero parang galing ang papel sa dating may-ari ng manika tungkol sa mga kakaibang pangyayari na nararanasan nila. Parang may sinasabi siya tungkol sa manika na hindi yun ordinaryong laruan. Sinulat niya na parang merong espiritu na nakakabit sa manika
na parang hindi basta-bastang manika lang. Nagtayuan ang mga balahibo ko sa braso. Doon ko rin naaninag na parang may gumagalaw sa gilid. Pero paglingon ko ay wala naman. Sinubukan kong baliwalain lahat pero hindi ko na kaya. Laging nasa isip ko ang manika, lalo na nang makita ko ang sulat sa papel. Palaging nasa paningin ko kahit na gusto kong umiwas. Minsan, gusto ko na rin talagang umalis pero natatakot din ako. Hanggang sa isang gabi, habang nag-aayos ako sa isang sulok, narinig ko ulit yung tunog. Mas malakas na siya ngayon, mas matunog, mas mabilis. Parang may matinding presensya sa tabi ko. Bigla akong nilamig at tumaas ang mga balahibo ko. Ang katawan ko ay parang hindi makagalaw kahit na anong pilit ko. Hindi ko maigalaw ang sarili ko ng maayos. Napagtanto ko na parang may nagmamasid sa akin. Pilit na lumilingon-lingon ako sa paligid. Parang may nakikita akong anino, pero wala naman. Pagtingin ko sa pinaglalagyan ng manika, ay wala yun doon. Maya-maya ay lumiit ang mga yabag ng paa na naririnig ko. Parang lakad ng manika. Bigla ko ring narinig ang maliit na boses na pagtawa. Hinahanap ko kung saan nanggagaling iyon pero hindi ko mahanap. Nang biglang tumigil ang lahat, bumukas ang pinto at mabuti na lang at dumating ang boss ko, yung may-ari ng shop. Agad akong lumapit sa kanya habang hingal at kabado. Binigyan niya muna ako ng tubig. Tinanong niya ako kung ano raw ba ang nangyari at kung sino raw ang kasama ko. Nakita niya raw kasi kanina sa labas, sa bintana, na may nakatayong babae sa loob ng shop. Akala pa nga raw niya ay may bumibili. Doon na ako nagsimulang magkwento sa kanya tungkol sa lahat ng nangyari. Naniwala naman siya sa akin. Sinabi rin niya na lahat ng bumibili doon sa manika ay binabalik din agad dahil sa mga kakaibang naranasan nila kasama ang manika. Napagdesisyonan niya na itapon na lang ang manika at hindi na ibebenta. Simula noon ay wala na akong nakakatakot na naranasan sa shop at naging maayos na ang pagtatrabaho ko. Mahilig akong maghanap ng mga segunda manong gamit. Parang ang sulit kasi mura at may history kasi luma na. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Clara. Kaya naman nung napadaan ako sa isang lumang tindahan ng mga second hand, hindi ko pinalampas ang pagkakataon na maglibot. Ang lugar ay maliit, puno ng alikabok at iba't ibang gamit. Parang hindi na binibisita ng tao. Pero sulit din naman siya para sa mga mahilig maghanap ng kakaibang bagay. Habang nag-iikot, napansin ko ang isang salamin na halos kasing laki ko. Nakatayo yun sa gilid ng isang lumang estante. Ang frame niya ay gawa sa lumang kahoy na medyo sira-sira na rin. Pero nagandahan ako kaya binili ko. Mura lang naman, kaya sabi ko, bagay din siya sa kwarto ko. Parang magiging maganda at bagay siya sa dingding ko, kaya okay na rin. Nung makauwi na ako, inilagay ko siya sa dingding ng kwarto ko. Nung una, okay naman ang lahat. Ang ganda niya lang tignan, parang simple at suwak sa kwarto ko. Pero ilang araw lang ang lumipas, unti-unti akong nakakaramdam ng kakaibang pakiramdam. Tuwing tinititigan ko ang salamin, parang may kakaiba na hindi ko ma-explain. Parang may presensya. Ang una kong napapansin tuwing ginagamit ko yun ay may parang anino akong nakikita sa refleksyon ko. Parang nasa likod ko siya. Pero kapag lumilingon ako, wala naman akong nakikita. Palaging nasa dulo.
Parang napakalabo. Pero alam mong nariyan. Minsan habang nag-aaral ako, tinititigan ko ang salamin na parang wala lang. Pero biglang may napapansin akong galaw. Parang may aninong tumatayo malayo sa likod ko, nakatingin sa akin. Para akong sinusugod ng kaba, pero iniisip ko na baka namamalikmata lang ang mata ko. Dahil doon, napapaiwas na ang pagtingin ko sa salamin. Parang gusto kong iwasan na lang ang pakiramdam na yon. Pero kahit na anong gawin ko, palaging bumabalik. Hanggang isang araw, nagdesisyon ako na mag-research. Baka naman ma-explanation kung bakit parang may mali sa salamin. Nakita ko ang isang artikulo na nagsasabi na may mga salamin na nagdadala ng kakaibang enerhiya, mga multo, mga kaluluwa na naiwan sa salamin dahil sa mga pangyayari dati. Ang isa ko namang nakita ay portal o daanan daw ito ng mga kaluluwa. Parang ang bigat ng pakiramdam ko noong nabasa ko yun. Hindi ko na kayang magpatuloy. Laging may kaba tuwing tinititigan ko ang salamin. Sa takot ay kumuha ako ng malaking tela at tinakip yun sa salamin. Inagabihan, nagising ako sa ingay. May sumisitsit. Napaupo ako sa kama. Hinahanap kung saan nanggagaling yung sitsit. Parang nanggagaling doon sa salamin. Tumayo ang mga balahibo ko sa takot nang ang telang tinakip ko sa salamin ay nagkaroon ng korte ng kamay na nanggagaling sa salamin. Napasigaw naman ako sa takot. Agad akong napatakbo sa labas ng kwarto. Nakita ko yung martilyo ko sa ibabaw ng lamesa at hindi na nagdalawang isip pa. Kabado pero pilit akong bumalik sa kwarto. Pagpasok ko ay wala na ang tela sa salamin. Dahan-dahan akong lumapit. Pagtingin ko sa salamin ay nakita ko na naman ang refleksyon ng anino sa likod ko. Kaya agad ko nang pinukpok ang martilyo sa salamin at binasag yun. Simula noon ay hindi na ako bumibili ng mga gamit mula sa pinagbilihan ko ng salamin. Ako po si Sheila. Matagal na akong naghahanap ng cabinet para sa bagong bahay namin. Kasama ko ang tatay ko nung maglipat kami sa bagong lugar. Mahirap din naman ang mag-ayos mag-isa, kaya kailangan ko si tatay. Nang matapos kami, ay may dalang cabinet ang lolo ko mula sa kaibigan niya. Ang sabi nila, segunda mano raw at matibay pa naman. Wala akong kaartihan noong una. Ang luma-luma na ng itsura niya. Pero okay lang, gagamitin ko rin naman. Ang cabinet na iyon ay gawa sa matibay na kahoy. Medyo mabigat at mukhang matanda na talaga. Nilagay ko yun sa kwarto ko. Para sa akin, maganda rin naman yung cabinet bilang storage. Kaya nilagay ko na ang mga gamit ko rito. Pero simula nung ilagay ko yun, para akong nakakaramdam ng kakaibang pakiramdam. Hindi ko maipaliwanag, pero para bang may presensya na nanggagaling sa cabinet. Parang may nakatingin sa akin kapag nasa kwarto ako. Palaging may kakaibang tunog na naririnig ko. Mga kalabog na parang nagmumula sa loob ng cabinet. Pero puro damit ko lang naman ang nakalagay roon. Kaya imposibleng makagawa ng tunog yun kagaya ng narinig ko. Sinubukan ko na huwag pansinin. Iniisip ko na baka sa pagod lang, kaya kung ano-anong naiisip at naririnig ko. Pero kahit na anong gawin ko, palaging bumabalik yung mga tunog. Parang may kumakatok, sumisitsit, at minsan biglang bumubukas ang cabinet ng kusa. Lalo akong natatakot sa bawat pagdami ng mga tunog na yon. Nang mag-isa ako sa kwarto,
Sinubukan kong tignan ang cabinet ng maigi. Ang bawat pintuan niya ay luma. Matibay naman, pero nakakatakot din. Masyadong malaki rin kasi. Ang tunog ay hindi mawala-wala, lalo na tuwing gabi. Palaging bumabalik ang kabang nararamdaman ko. Kada gabi, tuwing nagpapahinga ako o natutulog, naririnig ko ang mga kalabog at ang sumisitsit na tunog. Para akong sasabog sa takot. Parang may nagmamasid sa akin tuwing tinititigan ko yung cabinet. Ang bawat paghinga ko ay lalong bumibigat sa bawat oras na lumilipas. Dumating ang punto na hindi ko na kayang isawalang bahala pa. Kaya sinubukan kong sabihin ang mga nangyari kay tatay at sa lolo ko. Sinabi ko ang tungkol sa cabinet, ang kalabog, ang sumisitsit at ang kabang nararamdaman ko tuwing nasa kwarto ako. Matapos nilang pakinggan, nagdesisyon sila na dapat alisin na ang cabinet sa bahay. Kaya pinatapon nila iyon sa basurahan. Nang alisin siya mula sa kwarto, hindi ko maipaliwanag pero para akong nakaramdam ng ginhawa. Ang mga tunog ay nawala at parang ang bigat ng presensya ay unti-unting naglaho. Nang gabing iyon, nakatulog din ako ng mahimbing. Wala nang kalabog, wala nang sumisitsit. Hanggang ngayon iniisip ko pa rin kung anong nangyari sa likod ng luma at misteryosong cabinet na yon. Parang may matinding lihim at tinatagong kwento. Pero mas mabuti na rin na nawala na iyon sa akin. Ako si Jeng at ang lola ko ang pinaka-espesyal na tao sa buhay ko. Siya lang kasi ang nag-alaga sa akin simula pagkabata. Palagi siyang nariyan para sa akin, kaya naman nung nagpasya akong bilhan siya ng regalo para pwede niyang magamit palagi sa bahay niya, naisipan kong pumunta sa isang lumang tindahan na may mga segunda mano na gamit. Medyo gipit kasi ako kaya tamang-tama ang tindahan na yon. Habang nag-iikot-ikot ako sa loob ng tindahan, napansin ko ang isang lumang silyang tumba-tumba na nakatayo sa isang gilid. Medyo luma na yung itsura niya pero mukhang matibay pa naman. Nang tanungin ko ang presyo, hindi rin naman mahal kaya't naisip ko na bagay at sakto yun para sa lola ko. Nang makauwi ako at naibaba ang silya sa bahay ng lola ko, natuwa naman siya. Mukhang natuwa rin siya na may bagong kagamitan na matibay at maganda. Ang silyang tumba-tumba na iyon ay nilagay niya sa maliit na sala, malapit sa bintana kung saan madalas siyang magbasa ng libro tuwing umaga. Pero pagkatapos ng ilang araw, unti-unti akong nakakaramdam ng kakaibang pakiramdam tuwing pumupunta ako sa bahay ng lola ko. Parang may hindi tama sa silyang yun. Ang una kong napapansin, kahit na walang nakaupo, parang ang bilis niyang umuuga na para bang hindi iyon dahil sa tulak ng hangin. Parang may sariling buhay ang silya. Ang unang beses na napansin ko yun, nakatambay lang ako sa sala habang nanonood ng TV. Napansin ko na lang na unti-unting umaalog ang silya. Sinubukan ko na huwag na lang pansinin. Baka trip-trip lang ng mata ko o baka naman hangin lang talaga. Pero pagkatapos noon, madalas ko nang nakikita na umaalog ang silya ng mag-isa. Isang araw habang nagpapahinga ako sa kwarto ng lola ko, biglang may narinig ako na kalansing mula sa sala. Napakunot ang noo ko at dahan-dahan akong lumabas ng kwarto para tignan kung anong nangyayari. Laking gulat ko nang makita ko na ang silya ay nalipat ng lugar. Nakasisigurado naman ako na hindi iyon kayang buhatin ni lola, lalo na at tulog na si lola. Takang-taka ako kung paano nailipat yun doon.
Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Parang ang hirap magdesisyon kung lalapit ba ako o hindi. Sinubukan kong imbestigahan kung may mali. Pero nang papalapit na ako, para akong tinatawag ng malamig na hangin. Parang may presensya na nagmumula sa silya at parang may nanunood sa akin, nagmamasid. Hanggang sa isang gabi, nangyari ang hindi ko inaasahan. Habang nag-aayos ako ng gamit, napansin ko na nakaupo si Lola sa silya. Kinausap ko pa siya at tinanong kung nagustuhan ba niya ang silya. Pero nagtaka ako nang hindi siya sumasagot. At pagtingin ko sa silya, ay dahan-dahan kong napansin na hindi si Lola ang nakaupo roon. May ibang nakaupo sa silya, isang babaeng nakatalikod. Hindi ko masyadong makita ang itsura. Takot na takot man, pero naglakas loob ako na magtanong kung sino ang nakaupo sa silya. Nang biglang namatay ang ilaw at sa pagbukas ng ilaw ay nawala na ang nakaupo roon. Napaatras ako at natumba sa takot. Napadasal na lang din ako. Lumipas ang gabi, pero ang pakiramdam ko ay nanatiling mabigat. Hindi ko na natiis ang takot. Kinabukasan, sinabi ko ito sa lola ko. Sinabi ko ang lahat, ang kalansing, ang pag-uga ng silya, at ang babaeng nakita ko na nakaupo sa silya. Matapos akong pakinggan ni Lola, ay nagdesisyon kami na tanggalin na yun sa bahay. Baka delikado na rin. Nang pinakuha na namin ang silyang iyon mula sa bahay, ay nakaramdam naman ako ng ginhawa. Nang mawala ang silya, nawala rin ang lahat ng bigat na nararamdaman ko. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maipaliwanag kung anong klaseng bagay ang meron sa silyang tumba-tumba na yon. Minsan ay hindi ko rin mapigilang isipin kung anong kwento ang meron sa likod ng lumang silyang iyon.